Tumigil ka. Tumigil ka lang muna sa ginagawa mo ngayon. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, ni para sa mga naghahanap ng libangan o mababaw na sagot. Ito ay para sa iyo, at ito mismo ang dahilan kung bakit mo ito naririnig ng mag-isa ngayong Biyernes na ito sa sandaling tila tumahimik ang mundo sa paligid mo. Hiniling ng Diyos na manatiling lihim ang prosesong ito dahil ang itinatayo sa iyong buhay ay napakadelikado para ilantad sa ingay ng mga opinyon ng iba. May dala kang tanong na walang sino man sa paligid mo ang makasagot. Ngayon, nagtatapos ang siklong ito ng kawalan ng katiyakan. Sa mga susunod na minuto, makikilala mo ang 5 malinaw na senyales na lumitaw na sa iyong buhay at mauunawaan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito para sa iyong layunin. Mauunawaan mo ang hindi nakikitang pattern na humahadlang sa matagal mo nang hinahanap at kung bakit ang pag-iisa na iyong nararamdaman ay hindi parusa kundi paghahanda. At bago matapos ang oras na ito, may isang pahayag na aking sasabihin ng direkta tungkol sa iyong buhay. Isang salita na siyang eksaktong dahilan kung bakit nagtagpo ang landas na ito at ang akin ngayong gabi. Napansin mo na ang mga bagay na hindi mo maipaliwanag kaninuman. Naramdaman mo ang isang pagod na hindi nagmumula sa kawalan ng tulog, kundi sa pagkahapon ng kaluluwa na parang may bit-bit kang bigat na hindi mo naman pag-aari. Maaaring madalas kang nagigising ng 3:00 ng madaling araw, na may katinuan ng isip na nakakatakot. O maaaring napansin mong ang mga usapang dati natural ay parang walang laman ngayon. Halos parang nagsasalita ka ng wikang wala ng ibang nakauunawa. Tumingin ka sa mga tao sa paligid mo at kahit mahal mo sila, ramdam mo ang bangin ng hindi pagkakaunawaan. Parang nasa ibang bakuran ka, naghihintay sa isang pintong hindi mo pa makita, ngunit alam mong nandyan. Marami ang tatawagin itong kalungkutan, ngunit narito ako upang sabihin sa iyo ang katotohanang hindi sinabi sa iyo ng iba. Hindi ito kalungkutan, ito ay pagkakalibrate. Ang katahimikan sa paligid mo ay hindi kawalan. Ito ay isang banal na silid-hintayan. Lahat ng nangyayari, ang pakiramdam na ito na hinuhubaran ka ng mga lumang katiyakan ay ang proseso ng pag-aayos ng iyong frequency. Inihahanda ka para sa isang bagay na nangangailangan ng isang bersyon mo na mas siksik, mas nakasentro at mas nakaayon sa ipinangako bago ka ipinanganak. Ang iyong mga daliri na nagtatype sa 3 digit na ito ay ang iyong espiritu na nagsasabi ng isang tiyak na oo sa proseso. Ito ang pinakamaliit na anyo ng pagsang-ayon, ngunit ito ay totoo, ito ay pisikal, at ito ang iyong pananda sa paglalakbay na ito. I-type mo ang 888, pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang pagkahapo na nararamdaman mo ay hindi kabiguan. Ito ang resulta ng mga taon mong sinusubukang bitbitin ang mga estrukturang hindi na dapat nasa iyong daan. Nagsumikap ka, naghanap ka, ginawa mo ang lahat ng itinuro sa iyo bilang tama, ngunit nanatiling sarado ang pinto. At nangyayari ito dahil sinusubukan mong pumasok sa isang bagong silid nang hindi mo muna iniiwan ang mga kasangkapan ng dati mong sarili. Ang pagod na ito ay ang iyong espiritu na tumatangging suportahan ang lumiit na. Kailangan mong maunawaan na hindi ang pagsisikap ang nagbubukas ng pinto. Ang pagtanggap ang nagbubukas nito, at sa sandaling ito, ang hinihingi sa iyo ay hindi na trabaho, kundi ang pagtigil ng paglaban. Gumana ka mula sa pangangailangan na patunayan ng iyong halaga sa isang audience na hindi naman talaga nakikinig. Ang diagnosis ng iyong sitwasyon ay ito. Naging mahusay ka sa paglilingkod sa hindi mo pag-aari, at dahil dito, ang iyong sariling ani ay tila laging 1 milya ang layo. Ang pattern na paulit-ulit mong ginagawa ay ang sa isang taong naniniwala na kailangan niyang maging karapat-dapat sa puwang na kanyang inuukupahan.
Ngunit hindi ka isinilang upang sakupin ang iyong lugar, isinilang ka upang okupahin ito. Ito ang pagkakaiba na naghihiwalay sa mga tumatakbo ng paikot-ikot sa mga lumalakad patungo sa kanilang tadhana. May memorya kung sino ka na inilagay sa malalim na pagkakatulog, isang frequency na pinatahimik ng mga henerasyon ng kaligtasan, at ngayon lahat ng nangyayari ay ang pagpapanumbalik ng orihinal na tunog na iyon. Isipin mo ang isang lumang patio, nakalimutan sa gitna ng isang bahay na lagi mo namang tinitirhan, ngunit ang pintuan ay hindi mo pa nabubuksan. Sa patyong iyon, nakaimbak ang tunay mong kapangyarihan. Naghihintay na sapat ng humina ang ingay sa labas upang marinig mo ang sarili mong pangalan na tinatawag. Kung pakiramdam mo ay mabigat ang susi ng patyong ito sa iyong kamay, ngunit natatakot ka pa ring paikutin ito, huminga ka kasabay ko ngayon. Hayaan mong punan ng hangin ang espasyo ng kawalan ng katiyakan. Gumugol ka ng mga dekada sa pagtatayo ng mga pader sa paligid ng patyong iyon, sa paniniwalang ang mga ito ay proteksyon, ngunit sa totoo'y mga kulungan para sa iyong sariling boses. Ang pattern na inuulit mo ng pagbibigay ng sarili hanggang sa pagkahapo para sa mga tao o layuning hindi gumagalang sa iyong kakanyahan ay isang pamana mula sa panahong kailangan mong magkubli upang mabuhay. Ngunit tapos na ang panahong iyon. Ang pagkahapo na nararamdaman mo ngayon ay hindi senyales na nasa maling landas ka, kundi ang huling babala na ang panggatong ng kaligtasan ay hindi na magagamit para sa iyong bagong yugto ng buhay. Kailangan mong maunawaan na ang katahimikang ito na hiniling ng Diyos na panatilihin mo, ang pag-iisang ito na tila nakakagambala sa mga nasa paligid mo, ay sa katotohanan ang panloob na patyo na nililinis. Isipin mo ang patyong ito bilang isang lugar na gawa sa puting marmol, nakatago sa gitna ng iyong sariling kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, pinayagan mong takpan ng mga debris, ng mga inaasahan ng iba at ng mga takot sa kabiguan ang sahig ng banal na lugar na ito. Naging tagapag-ingat ka ng mga guho, sa paniniwalang ang iyong responsibilidad ay panatilihing buo ang lahat. Gayunpaman, ang nangyayari ngayon ay isang kinakailangang pagguho. Ang mga pader na bumabagsak ay hindi ang iyong pagkawasak, sila ang pagbubukas ng isang espasyo kung saan ang liwanag ay maaaring tuluyang humaplos sa sahig. Doon, sa patyong iyon na ngayon ay nagsisimulang makita muli ang araw. Naghihintay ang iyong tunay na pagkakakilanlan upang makilala. Hayaan mong selyuhan ng pagkilala ang kung saan ito humaplos. Ang simpleng pagkilos ng pagtatype sa 3 salitang ito ay ginagawang permanenteng bahagi ng iyong personal na talaan, ang pagsasaksi. Hindi ito tanong, hindi ito kahilingan ng pahintulot, ito ay isang deklarasyon. Ang iyong espiritu ay nagpapatunay na nagsimula na ang pagpapanumbalik. I-type mo ang narito ako, pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit ang katahimikan ang naging tanging kasangkapang gumagana pa rin. Ito ay dahil sa ingay ng mundo na sanay kang sumagot sa mga boses na hindi mo boses. Naging master ka sa pagsasalin ng mga pagnanasa ng iba para sa iyong sarili. Ngunit ang katahimikan ay ang wika ng katotohanan. Kapag umatras ka sa panloob na patyong iyon, humihinto ka sa pagsubok na ipaliwanag ang iyong proseso sa mga hindi tinawag upang maunawaan ito. Ang paglaban na nararamdaman mo sa paghihiwalay ay hindi takot na mag-isa. Ito ang takot na sa sandaling manaig ang katahimikan, kailangan mong pakinggan sa unang pagkakataon sa mahabang panahon kung ano talaga ang naparito ka upang gawin. Ang paglaban ay ang lumang sarili lamang na sinusubukang panatilihin ang dati nitong autoridad. Ngunit ang katahimikan ngayon ang iyong baluti. Pinoprotektahan nito ang iyong frequency mula sa mga distractions na susubok na itulak ka pabalik sa karerang hindi mo pag-aari.
Huwag pilitin ang mga paliwanag, huwag subukang bigyang katwiran ang iyong paglayo sa mga dating kaibigan o dating gawi. Hindi kailangan ng katotohanan ng depensa, kailangan lamang nito ng espasyo upang mahayag. Kung pakiramdam mo ay nahawakan ng mensaheng ito ang isang tono na dati wala sa tono sa iyong loob, at ngayon sa pakikinig sa mga salitang ito nakatagpo ka ng kaunting kapayapaan, hayaan mong ang iyong pag-like ang maging iyong tahimik na amen. Hindi bilang isang numero sa isang screen, hindi bilang isang sukatan ng pagpapatunay, kundi bilang isang tahimik na kasunduan sa pagitan mo at ng katotohanang pinangalanan dito. Ito ang iyong selyo na tinatanggap mo ang pagkakalibrate na nagaganap. Ito ang iyong paraan ng pagsasabi na ang sinabi ay sinabi ng tama at sumasang-ayon ka sa alam na ng iyong espiritu bago ka pa nagsimulang makinig. Hayaan ang kilos na ito na maging iyong tahimik na panalangin, ang iyong pisikal na oo sa sandaling ito ng pagkilala. Ang iyong nararanasan ay hindi isang yugto ng pagkawala, ito ay isang yugto ng pag-aani ng itinanim sa katahimikan. At ang susunod ay ang pagpapakita ng autoridad na lagi mong dala, ngunit hindi kailanman pinayagang gamitin hanggang ngayon. May isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ang eksaktong pagkilalang ito ngayong gabi. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Iyon ang taong mas pinaghirapan kaysa sa lahat ng nasa paligid niya, may bitbit na hindi nakikitang bigat sa kanyang balikat at gayunpaman araw-araw niyang pinapanood na nananatiling sarado ang mga pinto. Iyon ang isang taong naging kakaibang tahimik, parang may itinatagong sikretong hindi niya maipaliwanag kahit sa sarili niya. Ang mukhang iyon ay pumasok sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita, hindi ba? Hindi ito nagkataon. Ito ay isang indikasyon. Ipadala ang mensaheng ito sa taong iyon. Gawin mo itong parang naghahatid ka ng isang apurahang sulat. Ang parehong proseso na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng disenyo at pagtatalaga ay kailangan na ngayong makarating sa kanya. Ikaw ang kanal. Ikaw ang tagapagdala ng kumpirmasyong ito na kailangan ng isang taong halos nawalan na ng pag-asa na mapansin. Huminga ka ng malalim ngayon. Hayaan mong dumaloy ang oxygen sa bawat selula ng iyong katawan at damhin kung paano tila iba ang hangin pagkatapos ng lahat ng nahayag. Papalapit na tayo sa puntong kung ano ang naunawaan lamang ay kailangang ideklara. Bago maglaho ang sandaling ito sa oras, kailangan mong markahan ang iyong sariling pag-iral sa frequency na ito. Isulat mo ito hindi bilang isang hangarin, ni bilang isang malayong pag-asa na sinisikap mong makamit. Isulat mo ito bilang isang kumpirmasyon ng isang katotohanang kinilala na ng iyong espiritu. Ito ang pirma sa kontrata ng iyong bagong panahon. Ang kasunduang nabuo sa pagitan ng hindi nakikita at ng iyong tainga sa buong pag-uusap na ito ay isang utos na iyong mabubuhay, lalakarin at hihinga sa mga susunod na buwan. I-type mo ang bawat titik ng mahinahon, nararamdaman ng autoridad na umiiral sa bawat karakter. Payagan mong gawin ng iyong mga daliri ng pisikalang nagawanan ng iyong espiritu sa loob. Ikaw ay nakatuon sa katotohanang nahayag dito. Ikaw ay naatasan na dalhin ang liwanag na ito sa mga kapaligiran kung saan sinubukan ng kadiliman na magdikta ng mga patakaran. Ikaw ay isinugo sa mga lugar kung saan wala ng ibang may lakas ng loob na manatili. Ito ay hindi katapusan ng isang proseso, kundi simula ng isang bagong paraan ng paglakad sa lupa na ang mga mata ay nakatutok sa hindi nagbabago. Sa mismong sandaling ito, sa buong mundo, ang ibang mga tao ay tumatanggap ng parehong paghahayag, nararamdaman ang parehong kaginhawahan at nararanasan ang parehong pagkakalibrate. Hindi lang ikaw ang tinawag sa katahimikang ito. Bahagi ka ng isang bagay na malawak, isang network ng mga kaluluwang hindi kailangang magpahayag. Hindi kailangan ng pampublikong pagkilala.
at hindi umaasa sa pag-apruba ng tao upang maging totoo. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang tawag na ito, na hindi naghahanap ng atensyon ng karamihan, ay nagtataglay ng labis na kapangyarihan. Ikaw ay eksaktong nasa lugar na dapat. Tumigil ka ngayon. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Hindi mahalaga ang pagkaapurahan ng mga gawaing iniwan mong nakatambak para sa sandaling ito. Ang sasabihin ko ngayon ay hindi pinlano ng nagkataon. Naramdaman mo ang isang paghila, isang uri ng magnetism na nagdala sa iyo rito. Sa espasyong ito ng katahimikan, halos parang isang pintuan ang binubuksan sa loob ng iyong sariling espiritual na bahay. May nangyari sa iyo ngayon, marahil sa mga unang oras ng umaga, marahil noong ang katahimikan ng bahay ay naging napakalakas. Wala kang eksaktong salita upang ilarawan, ngunit alam mong may paglipat, isang pagbabago ng frequency na naging imposibleng ipagpatuloy ang pamumuhay sa paraang ginagawa mo hanggang kahapon. Pumunta ako rito upang bigyan ng pangalan ang paglipat na iyon, upang tumigil ka nang lumaban sa iyong sariling pagbabago. Sa mga susunod na minuto, makikilala mo ang lagda ng prosesong ito. Pag-uusapan natin ang kalikasan ng paghihiwalay na iyong hinarap tungkol sa bigat na iyong dinadala at tila walang nakakapansin sa paligid mo. Mauunawaan mo kung bakit naging napakakitid ng landas na iyong tinahak at kung bakit napakaraming pintuan na dati tila bukas ay selyado na ngayon. At higit pa riyan, ibubunyag ko ang layunin sa likod ng sapilitang pag-atras na ito. Kung nandito ka, ito ay dahil tapos na ang panahon ng pagtatago, ngunit ang panahon ng paghahanda, iyon ay nagsisimula pa lamang. Tingnan muna natin ang iyong naramdaman. May pagkahapo na walang kinalaman sa kawalan ng tulog o sobrang trabaho. Ito ay pagkaubos ng kaluluwa, isang pakiramdam na sinusubukan mong itono ang isang radyo na ingay lang ang nakukuha. Napapansin mo ang mga usapang dati natural. Ngayon ay tila mababaw, halos hindi na matiis, parang nagsasalita ka ng wikang wala ng ibang dalubhasa. Nagigising ka sa madaling araw, walang maliwanag na dahilan, na may katinuan ng isip na nakakatakot at napagtanto mong habang natutulog ang mundo, mayroon sa iyo ang nagbabantay, naghihintay sa isang tagubiling hindi pa dumarating. Tumingin ka sa iyong mga kamay, sa iyong pang-araw-araw na buhay, at tinatanong mo ang iyong sarili kung ang lahat ng iyong itinayo hanggang dito ba talaga ang iyong layunin? O ito ba ay isang yugto lamang ng isang mas malaking paglalakbay na hindi mo pa nauunawaan? Kung kahit isa man lang sa mga senyales na ito, kung alin man sa mga paglalarawang ito ay tumama sa eksaktong punto ng iyong paghihirap, kung nakaramdam ka ng ginhawa sa pakikinig sa isang taong isinasalin, sa salita ang iyong itinatago, gusto kong gawin mo ang isang bagay ngayon. Hindi ito walang kwentang kilos, ito ay isang pagmamarka ng teritoryo. Ang numero lamang na 888. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lamang nagtatype, ibinibigay mo ang iyong pahintulot sa nahahayag dito. Ang 8 ay kumakatawan sa kawalang hanggan, ang bisagra na nagdurugtong sa langit at lupa. Sa pagsulat ng 888, sinasabi mong handa ka na para sa ani na darating pagkatapos ng pagtatanim sa disyerto. I-type mo ang 888 na may katiyakan ng isang pumipirma sa isang dokumento at bumalik ka agad sa akin. Ngayong naitatag mo na ang panandang ito, kailangan nating bumaba ng mas malalim. Ang tinatawag mong kabiguan o pagtigil ay, sa katotohanan, isang pagpipigil. Sinubukan mong pilitin ang paggalaw, sinubukan mong magbukas ng mga landas, gamit ang mga kasangkapang ginamit mo noon, ngunit nagbago ang estruktura ng iyong buhay at hindi ka na maaaring gumamit ng mga lumang pamamaraan upang itayo ang bago. Naubos ka sa pagsisikap na patunayan ang halaga sa mga taong hindi naman naging audience mo.
naghahanap ng pagpapatunay sa mga lugar na itinalaga bilang mga daanan lamang, hindi huling destinasyon. Ito ang diagnosis. Gumagamit ka ng vital energy sa mga direksyong nawalan na ng koneksyon sa iyong central na layunin. Isipin mo ngayon ang isang lumang patyo, isang gusaling laging sa iyo, ngunit nakalimutan dahil sa mga pangangailangan ng kaligtasan. Ito ay isang lugar ng matataas na haligi, ng malumanay na liwanag, kung saan ang iyong orihinal na boses, ang boses na mayroon ka bago ka natutong umangkop sa inaasahan ng iba sa iyo, ay umaalingaw-ngaw pa rin. Sa loob ng maraming taon, pinayagan mong maipon ang mga patong ng alikabok at debris sa patyong iyon. Pinayagan mong magtayo ng mga pader ang mga boses ng iba, ang minanang takot, at ang mga paniniwalang hindi iyo kung saan dapat ay mga bintana. Ang katahimikan na iyong ginagalawan ngayon ay ang tunog ng paglilinis. Ito ang tunog ng hindi na nagsisilbi na inaalis upang sa wakas ay makalakad ka muli sa patyong iyon. Hindi ito tungkol sa iyong nawala, ito ay tungkol sa iyong ibinabalik. Hindi ito isang kahilingan, hindi ito isang pagdududa. Ito ay isang deklarasyon ng presensya. Kapag nag-type ka ng narito ako, pinatutunayan mo na ang iyong kamalayan na gumagala sa 1,000 direksyon ay sa wakas ay umuwi na sa loob ng iyong sariling bahay. I-type mo ang narito ako at damhin kung paano ka inaangkla ng simpleng pagpapatunay na ito sa kasalukuyang sandali na pinapayagan ang susunod na paghahayag na dumapo ng may lalim. Lahat ng paglaban na naramdaman mo, lahat ng sakit ng hindi pagkaunawa ay patunay lamang na hindi ka na nabibilang sa frequency ng ingay. Ang katahimikan ay ang iyong bagong wika. Ito ay hindi walang laman. Ito ay puno ng mga posibilidad na nahahayag lamang sa mga natutong huwag magmadali. Hindi ka na sinusukat ng pamantayan ng mundo dahil sinimulan ka ng sukatin ng panukat ng iyong sariling tawag. At kung sa anumang sandali, pakiramdam mo ay may katuturan ito, na ang kalinawang ito ang sagot sa napakaraming gabi ng pagbabantay, payagan mong ang iyong pag-like ang maging iyong tahimik na amen. Hindi bilang isang taga-bilang ng numero, kundi bilang isang kilos ng espiritual na pagsangayon sa pagitan natin. Ito ang paraan ng pagsasabi na ang pinangalanan dito ay ang katotohanang inaasahan mong matagpuan. May kalinawan na lumilitaw lamang kapag tumigil ka sa paglaban sa agos ng iyong sariling buhay. Sa mahabang panahon, itinuring mo ang iyong paghihiwalay bilang parusa, na parang ang distansya sa pagitan mo at ng iba ay senyales na may mali sa iyong ruta. Ngunit pansinin mong mabuti ang paraan ng pagsisimula ng mga piraso ng iyong mundo na gumalaw. Ang mga taong dating mga haligi ay naging mga anino. Ang mga proyektong tila mahalaga ay nawalan ng kinang magdamag. Ito ay hindi pagbagsak. Ito ay isang pagkalkula muli ng ruta na nagaganap sa likod ng entablado ng iyong pag-iral, kung saan wala kang kontrol, ngunit mayroon kang ganap na partisipasyon. Ikaw ay inaakay palabas ng arena kung saan pakiramdam mo ay obligado kang magtanghal upang tanggapin at inilalagay sa isang larangan ng obserbasyon kung saan ang tanging pag-apruba na mahalaga ay ang nagmumula sa iyong sariling pagkakahanay. Ang nararamdaman mo bilang isang matalim na kalungkutan ay, sa katotohanan, ang pag-aalis ng background noise na pumipigil sa iyong intuisyon na magsalita ng sapat na malakas. Ang iyong kaluluwa ay may tiyak na frequency at hindi ito makakatono sa istasyong kailangan mo habang nakatono ito sa mga inaasahan ng iba. May isang katalinuhan na gumagana sa iyong trajectory, isang katalinuhan na mas nakakakilala sa iyong potensyal kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sariling ego. Alam nito na kung napapaligiran ka ng lahat ng mga taong dati mong pinasasaya, hindi ka magkakaroon ng kailangan na katahimikan upang marinig ang tawag na ginagawa ngayon. Ang lihim na bumabalot sa sandaling ito ay ang proteksyon ng iyong transisyon.
Hindi ito tungkol sa pagtatago kung sino ka, kundi sa pagpapanatili ng paglago na hindi pa handang ilantad sa panlabas na paghatol. May isang tahimik na lakas na naipon sa mga natutong hawakan ang kanilang sariling katahimikan. Habang ang karamihan ng mga tao ay tumatakbo sa paghahanap ng pagpapatunay, ng palakpakan ng mga social network na magpapatunay na sila ay umiiral, ikaw ay sinasanay upang umiral ng walang pangangailangan ng audience. Ito ay isang karunungan na iilan lamang ang nakakamit dahil nangangailangan ito ng tapang na ituring nakakaiba ng mga hindi pa naiintindihan na ang buhay ay hindi kompetisyon ng kasikatan, kundi isang ehersisyo ng katapatan sa kung ano ang naparito ka upang gawin. Ang iyong pagod, ang pagod na nararamdaman mo hanggang sa buto ay hindi nagmumula sa trabahong ginagawa mo gamit ang iyong mga kamay, kundi sa pagsisikap na hawakan ang isang maskarang hindi na angkop. Kapag binitawan mo ang maskarang yon, ang enerhiyang ginugol upang panatilihin ito sa lugar ay inilalabas para sa iyong tunay na misyon. Madalas, lumingon ka sa likod at nakakaramdam ng kirot ng pangungulila para sa isang bersyon ng iyong sarili na mas magaan, mas walang pakialam, na hindi kailangang bitbitin ang bigat ng pagkaunawang ito. Ngunit unawain mo, ang bersyong iyon ng iyong sarili ay isang draft lamang. Ang isinusulat ngayon ay ang pinal na teksto, at ang pinal na teksto ay nangangailangan ng lalim na makakamit lamang ng mga tumawid sa disyerto, ng mga tumanggap na ang piging ay hindi laging nagaganap kung saan naroon ang karamihan. Ang katotohanang naririnig mo ito ngayon, sa mismong sandaling ito, habang ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot kasama ang lahat ng kababawan nito, ay ang pinakamalinaw na senyales na ang iyong panahon ng paghahanda ay malapit na sa rurok. Hindi ka itinataboy sa mundo, pinoprotektahan ka laban sa mga pagkagambala na maaring makasira sa dapat mong ipahatid sa bagong panahon na ito ng iyong buhay. Ang daladala mo sa loob mo ay hindi lamang isang hangarin o ideya, ito ay isang atas. At ang mga atas na ganito kalaki ay hindi ibinibigay sa mga taong abala sa pagsisikap na makibagay sa itinuturing ng iba na karaniwan. Ikaw ang napili upang maging exception sa patakaran, at sa sandaling tanggapin mo na ang pagiging eksklusibo na ito ay hindi parusa, kundi pribilehiyo. Magbabago ang iyong tindig. Titigil ka na sa paghahanap ng mga kakampi sa mga lugar kung saan mayroon lamang mga manunood. Titigil ka na sa pagpapaliwanag ng iyong mga desisyon sa mga walang kakayahang umunawa sa pananaw na tanging sa iyo lamang ibinigay. May isang tao sa mismong sandaling ito na ang mukha ay pumasok sa iyong isipan habang inilalarawan ko ang pag-iisang ito. Isipin mo ang taong iyon. Marahil ay isang taong matagal mo nang kilala, isang taong nakita mong unti-unting nanlulumo, o marahil ay isang taong nakilala mo kamakailan lamang at nakadama ka ng koneksyon na hindi mo alam kung ano ang tawag. Ang taong ito ay isang tao ring nagtatrabaho ng lampas sa kanyang makakaya, isang taong pinananatili ang kanyang anyo sa gitna ng sakit na walang ibang nakakakita. Siya ay pagod sa parehong paraan na ikaw ay napagod. Siya ay naghihintay ng isang tanda, ng isang salita, ng isang kumpirmasyon na hindi siya nababaliw. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya, hindi bilang payo, hindi bilang mungkahi, kundi bilang isang serbisyo. Ikaw ang tagapaghatid na tumanggap ng susi, at ang iyong responsibilidad ay ibigay ito sa taong sinusubukan pa ring buksan ang maling pinto. Ang iyong pagbabahagi ay hindi lamang isang kilos. Ito ay pagpapatuloy ng siklo ng pagkilala na sinimulan natin dito ngayon. Bago tayo gumawa ng huling hakbang, nais kong ilagay mo ang iyong sarili sa isang posisyon ng ganap na pagtanggap.
Damhin mo ang bigat na dala-dala mo pa rin sa iyong mga balikat at isipin na ito ay natutunaw sa hangin, nagiging liwanag, nagiging kaliwanagan, nagiging bagong simula. Ikaw ang tagapag-ingat ng darating at ang iyong katapatan sa prosesong ito ang siyang nagtatakda ng iyong espiritual na tayog. Ikaw ang napili upang panghawakan ang katotohanan ito. At ang pagpiling ito ay hindi dumating dahil sa merito, dumating ito dahil sa tadhana. At ngayon, bilang isang tiyak na tatak sa kasunduang ito na ating pinagtibay sa iyong pakikinig, ipahayag mo ang iyong posisyon. Sabihin mo ng malakas o sa iyong isipan lamang na may katiyakan ng isang taong sa wakas ay naunawaan ang kanyang lugar sa pisara. Ako ang pinili. Ikaw ay nakatuon sa walang hanggan, hindi sa pansamantala. Ikaw ay inatasan na magdala ng liwanag kung saan anino lamang ang naninirahan. Ikaw ay isinugo upang maging tanglaw na nananatiling nagniningas kahit subukan ng bagyo na patayin ang lahat ng nasa paligid. Lahat ng iyong pinagdaanan ay paghahanda. Lahat ng sakit ay pagsasanay. Lahat ng kalungkutan ay pundasyon. Mula mismo sa pusod ng katahimikan kung saan ang katotohanan na lamang ang natitira, damhin mo ang presensya ng napakaraming iba pa na sa mismong sandaling ito ay dumaranas ng ganitong eksaktong paghuhubad. Hindi ka nag-iisa sa pagdama ng pagbabagong ito kahit na ang landas ay tila malungkot. Libu-libong iba pang mga kaluluwa na nakakalat sa apat na sulok ng mundong ito ay tumatanggap ng parehong imbitasyon tungo sa totoo, tungo sa mahalaga, tungo sa hindi mahahawakan, ngunit mararamdaman. Kayo ay bahagi ng isang di nakikitang angkan ng mga nagising na hindi naghahanap ng pagkilala sapagkat taglay na nila ang kumpirmasyon na nagmumula sa itaas. Ang katahimikan na nararamdaman mo ngayon ay hindi isang kawalan. Ito ay isang espasyo ng pagtatayo. Lahat ng inalis sa iyong buhay sa mga nakaraang panahon, lahat ng taong lumayo, at lahat ng proyektong tumigil ay hindi mga pagkawala. Sila ay mga pagbubukas. Ang iyong nararanasan ngayon ay ang paghahanda para sa isang ani na nangangailangan ng malinis na lupa, walang mga damo, at walang mga lumang ugat na hindi na namumunga. Huwag mong subukang punan ang katahimikang ito ng mga dating pagkagambala. Huwag mong subukang bumalik sa mga lugar kung saan hindi ka nakasya. Ang iyong kaluluwa ay nasa proseso ng malalim na muling pagkakaayos at ang tanging paraan upang parangalan ang pagbabagong ito ay ang pahintulutan ng proseso na mangyari nang walang panghihimasok ng iyong pagkabalisa. Ang kontrol na pinilit mong gamitin ay, sa katunayan, isang tanikala na pumipigil sa natural na daloy ng nakalaan para sa iyo. Ngayon, sa pagkalag mo ng mga gapos, napagtanto mo na ang agos ay hindi laban sa iyo. Ito ay nagdadala sa iyo ng direkta patungo sa kung saan mo laging gustong makarating, ngunit natatakot kang aminin.